mga sumusunod na talakayan ay base sa sariling opinyon at pananaw ng may akda at base sa kanyang karanasan sa malawak at adventurous niyang pinagdaanan. Kung may mga bagay na sensitibo ka or you feel offended sa nasabing content, consult a doctor. Overacting ka lang. Enjoy life. Dekada 80, nagsimula na ang pares o yung tinatawag na braised beef. Isang menu na kinabibilangan ng beef stew, beef broth na sabaw at sinangag na madaming budbud na dahon ng sibuyas or onion chives sa mga konyo at pritong bawang. Ito yung pagkain na go-to na mga can afford during those times. Nasa I think 70 to 75 pesos lang yung pares, no, compared sa mga yun na umaabot na ng 100 pataas. So isa sa mga sikat noon ay yung pares retiro. Legend says is dito nagsimula, no, yung concoction ng original pares, and then they produce the other brands na galing daw dito naman yung Jonas. I don't know the real story, pero during my time, that was in 93, I started college in UST. Sila yung dalawang sikat na pares na pinupuntahan namin, pero mas tumatak sa akin is yung pares retiro. Sila yung talagang go-to namin after class. So come 2024, nagsisulputan yung mga vloggers, tsaka sandamukmok na mukbangers, no, right after nung lockdown. So kasama na rito yung mga local food, Koreans, tsaka mga food challenges. Lalong sumigla yung food scene sa bansa, lalong lalo na dahil sa tulong ng social media. Iba-ibang pagkain, iba-ibang version, iba-ibang preparation, iba't ibang reincarnation, no, ng mga tira, no, pati yung mga pagpag sumikat yan, no. So pumutok ang mga balita, pumutok ang mga batok, pumutok ang mga litid, pumutok ang ugat sa utak, tapos libo-libong kilo ng karne at kanin at baha-bahang sabaw at libo-libong natikita ng dahil sa illegal parking, no? Kasi dinudumog yung mga parisan pero patuloy na umaarangkada ang kasikatan ng pares. So mula dito sa simpleng beef pares na nakamulatan mga batang 80s tulad ko, mga Voltes 45s and above na ngayon, rumagsa, no, or nabuhay din yung mga unlimited pares, pares overload, pares-pares, pinari si kumari, at kung ano-ano pang reincarnation at version at interpretation ng pares na ibinunga at ipinanganak ng Filipino ingenuity. No, alam naman natin pagdating sa ganyang remake, reincarnation, reversion, no, mga Pilipino magaling tayo sa ganyan, inaangkop natin sa panlasa natin. Just one example na lang is yung spaghetti, di ba? Ginawa natin ng sariling Filipino style. So hindi malayo mangyari yun sa pares or sa braised beef. From there, nagkaroon pa siya ng iba't ibang medium, no? May pares mami, may pares-pares, no? May overload, may reload, dami pang iba. May ginamitan ng chicharong bulaklak, lechong bukawi, nagkaroon din ng pares chicken. So basically yung mga businessmen, your choice, your taste.
Ngayon, ang tanong na pinapaputok ngayon sa social media is, ano ba ang pinakamasarap? Sino ang pinakamasarap? Ngayon kasi mas na-attribute yung kasikatan ng pagkain dahil dun sa tao na nagtitinda nun or yung businessman, no? So mas nakapokus ngayon sa tao, no? Well, in my case, no, in my opinion, walang tamang sagot dyan, no, kung ano ang pinakamasarap, at mas lalong walang maling sagot. Pero sigurado mali yung tanong na ano ang pinakamasarap, di ba? Kasi parang adobo yan eh, no? Yung adobo legacy na iba-iba na ang sari-sarian, ang version, reincarnation, as well as interpretation, no? Walang katapusan yan. Pero iba-iba yung linamnam niya, no? Merong masarap sa sinangag, merong masarap sa kanin, merong masarap gawing pulutan, merong masarap iulam, merong pang adobo flakes. So for me, the question na ano ba ang pinakamasarap, ang tanong, ano ba ang gusto mo? Kaninong pares bang gusto mo? Eh di, yun na ang masarap para sa'yo pag binalik-balikan mo. Okay? So, huwag mong ipilit yung panlasa mo sa panlasa ng ibang tao. No? Unless na lang mag-agree kayo, matabang, okay? Pero para sabihin mong hindi masarap, I think that will be unfair. So, sa bawat tikim, sa bawat may akda ng recipe ng pares, sa bawat reincarnation at interpretation ito, nangyari ito dahil ang bawat tao ay magkakaiba. May, tulad nga ng sinabi ko, may sariling generation at may preference, di ba? Ngayon ko lang nga nalaman, meron pa palang pares lapot, ethnic version yun ng Batangas, pero matagal ko nang natitikman yun, yung mga pares gala. Tataka nga ako bakit ganun ang lapot, malayo dun sa braised beef na natikman ko. Yung pala meron talagang nag-i-exist nun, no? Meron dyan iba sa tingin ng iba, pero sa'yo okay na okay. Meron naman dyan maganda na, mahanap ka pa rin ng iba. Tapos meron dyan sasabihin pangit daw pero love na love mo, hindi masarap pero binabalik-balikan pa rin. So ano ba talaga, di ba? Pares manifestations natin is don't judge. Siguro maganda ask mo na lang kay Mrs., no? Siya naman yung laging tama eh. I think mas mainam kung bibigyan natin ng chance yung sarili natin na tikman hanggat kaya nating puntahan, no? Hanggat kaya pa ng blood pressure natin. Sayang eh yung opportunity na matikman natin yung iba't ibang pares, no? Iba't ibang adventure, iba't ibang lasa. Tsaka higit sa lahat, mag-enjoy tayo. Hindi natin magagawa yan habang buhay eh. So pares or pareses sa dami nila, no, are just a few of the many wonderful things that life can offer. So instead of bashing a menu or a place, a restaurant, or the chef, the cook, the owner of the establishment, a content or content creator, kasi nagsisimula pa lang, or reacting violently sa comment section, being a spectator naman or meron, ikain mo na lang yan, no? Try mong puntahan yung mga mainit sa social media para naman ma-appreciate mo, or you can judge it fairly, diba? Pero hindi para siraan mo. Baka kulang ka lang sa pagmamahal, or laging bitin kinakain mo nung maliit ka, kaya ganyan ka. Ngayon meron ka ng pambili. It's not an entitlement para i-bash mo yung negosyo ng ibang tao. It's a privilege to say what you want, your opinion, but there should be responsibility. Tanda mo, may mga hanap buhay na nakasalalay dyan, no? May mga binubuhay din sila na anak, kapatid, asawa, kabit, no?
So I think now is the best time para bumawi ka sa sarili mo. So make the choice to be happy, because you can afford it. So add more, add life. The more the merrier. If symptoms insist, consult a doctor.